Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. March 23 to 29. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome guys sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general sa personal reading. Kung naman lang sa'yo, ay okay na pala to. At itahapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Maraming energy kayo. Kung hindi mo magre-resonate, hindi nyo energy to. At hindi magaganap. Hindi nyo energy to. Gawin nyo lang tong guide, ha? Okay. Meron kang future and past. Ibig sabihin, medyo hindi maganda. Mag-ingat ka kasi nandito si Serpent, Ibig sabihin yung iba sa inyo, Serpent ship. Ay, meron tayong 3, 7, 28, 28. Baka yan yung lucky number mo or kung ano man yung number na yan. Baka yan yung date ng iyong kapanganakan, ganyan. Mag-ingat ka, there's a danger, no? May danger, something happen. Ako nakikita. Or sa iba naman, maaaring may mga aksidente, may mga bilaang mangyayari, may mga situation na maaaring nagpapadoktor, hospital, there's a surgery. Ikaw ang malapit sa puso mo to, ha? Or maybe makaka-receive ka na information about dito, sa nakita ko dito, sa iba sa inyo, or communication. O kaya may mga iisipin ka, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. And then may mga situation na kung ano yung ginawa mo in the past, yun yung i-harvest mo. There's an harvesting situation. Ako na nakikita, siguro may ginagawa ka, then ma-harvest mo yun ngayon. Sa nakita ko dito. And then, sana walang aksidente, no? Siyempre, mag-cross finger kayo, mag-ingat kayo hanggat maaari. Warning lang naman yun, mag-ingat kayo. Sana walang something happen. Mag-ingat kayo when it comes to a pain. Mayroon kasi akong mapi-feeling emotions ka ata, no? Or magkakaroon ka ng reflection from the past sa iba sa inyo. Or may mga iisipin ka na makapagpapa-emotion sa iyo. Iba dito is ingat kayo, maaaring masugatan kayo, matuso kayo, mahiwa kayo, or someone na malapit sa iyo, no? Yan, baka may mga um, something something matalim na mga bagay, no? Sa nakita ko dito, ingat na lang din. And then also, may nakikita akong travel sa iba sa inyo. Baka may travel kayo o may mga pupuntahan kayo sa nakikita ko dito. May mga change of a journey sa nakita ko dito. And also, siguro kasi siguro may mga nangyari in the past o meron pa mga unresolved situation ako na nakikita dito, no? Yan. Ang nakikita ko rin, in a distance, ang nakikita ko, maaring may tao ako na nakikita, in a distance and sa future Kung titingnan mo to siguro ito is sa future na tao man. Maaring nagkakaroon ka ng quarrel o questioning to sa tao na to and also for the past person din. Sa nakita ko sino man to sa buhay mo. Maaring ganun din, same. Mag-ingat ka kasi nandito si Serpent. Maaring may mga tao or may tao from the past and sa mga tatahakin mo pa na journey sa nakikita ko dito, medyo delikado rin, no? Maaring may mga tao or may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May mga untrusted person ako nakikita dito. May mga pangliling lang o lilinglangin ka nila, no? Ingat ka na lang din. Pero you need to trust more to your intuition dito sa nakikita ko dito, no? And then also, sa iba naman din sa inyo, may movement akong nakikita sa inyo. Siguro nga, may pupuntahan ka, no? Sa nakikita ko dito. May sinasabing vehicles. Ako nakikita, hindi ko alam kung ano yung vehicles. Bibili ka ba ng vehicles? Papagawa ka ba ng vehicles?
anything vehicles, ikaw ang malapit sa puso mo. Gano'n. Alam niyo naman ang vehicles, 'di ba? Basta may gulong, vehicles yun. Yung mga bisikleta, mga ganyan, no? Nakita ko dito. Yung mga pagbabago. Pangliling lang. Mag-ingat ka sa mga tao na sakim, makasarili, no? Sa nakikita ko dito. Siguro kasi andito 'tong dalawa 'to. May mga taong mananakim, may mga taong magiging makasarili man sila o sakim o magsisinungaling sa'yo, ganyan. Mayroong ano, cheating. Mag-trust ka talaga sa intuition mo kasi may mga pagchi-cheat. Siguro may pagchi-cheat sa the past at meron din sa future. Ganyan. Either sa karelasyon mo, sa kasamahan mo sa trabaho, sa ganun. O sa sarili mo, maybe, di ba? Baka meron kang, you're hiding something sa sarili mo na ayaw mong makita nila. Halimbawa, hindi naman hiding, when it comes to hiding kasi is emotion. Halimbawa, malungkot ka talaga pero ayaw mo ipakita sa lahat na malungkot ka, pinapakita mo sa harapan nila na okay ka, fine ka, pero deep inside, malungkot ka. Yung mga ganun. May mga siguro you hiding din yung sarili mo, ganyan. Tingnan natin ang iyong energy. Anong energy this week ni Gemini? Bakit? Ano yan? Okay. Okay, ang energy mo this week, ang nakikita ko dito, merong isang sitwasyon o meron ka mga didesisyonan o iisipin dito na medyo weak yung energy mo, no? Sa nakita kasi parang you're working something na gusto mong ma-develop, gusto mong maganap, parang nagpo-focus ka doon at magko-commit ka doon sa sitwasyon na yun. Binibigay mo yung effort mo doon, yung hard work mo doon, pero nagiging weak yun, ano, sa nakikita ko dito. Yung mga decision na yun nagiging weak or magiging weak yung mga decision o yung gagawin mo this week sa nakikita ko dito. Maaring magkaroon ng pag-change ng mga plano mo this week sa nakikita ko dito. Kumbaga, siguro dito yung mag-take a risk ka na mag-take a risk sa mga bagay o sitwasyon mo na gusto mong magkaroon ng development. So, ano nakikita ko dito? Kung yung, kumbaga, may weak na isang situation, well, magpaplano ka uli. Ganyan. Always magte-take a risk ka this week sa nakikita ko dito. Ibibigay mo yung hard work and effort mo doon sa nakikita ko dito. Sana wag ka rin mapanghinaan ng loob, no? This week sa nakikita ko dito. Meron ditong unhealthy person, ano? May unhealthy person. Siguro may sakit siya. This week also, ang nakikita ko dito, ingatan mo yung sarili mo, no? Baka inaabuso o naaabuso mo na rin siguro yung sarili mo. Yan. Sa nakita ko dito, wag mong masyadong abusudihin din yung sarili mo. Kaya rin siguro nakikita ko yung pagiging weak energy mo dito. Siguro sa dami ng ginagawa mong hard work and effort sa nakita ko to. May mga sitwasyon na gusto mong masterin. May mga sitwasyon na pinagpupukusan mo talaga this time. Mag-ingat ka ha, kasi why? May tao ditong makakausap mo. Baka magsinungaling siya. Baka magsinungaling 'to. Maaaring kasamahan mo siya sa trabaho o nakakasama mo na siya. Sana walang mang-abuso sa'yo. Walang mag-manipulate sa'yo. Walang mambastos sa'yo. Or merong mga tao dito or may tao na bitter sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. May mga taong bitter din kasi ako nakita. Yun. Tingnan natin. Ano ang parating kay Gemini? Anong parating kay Gemini this week?
Aray ko, na ano yung hita ko. Teka lang. Ano to? Okay, this week is ang nakikita ko sa'yo, meron kang mga makakausap this week. Either pangatlo ka, pang-apat ka, sa nakita ko to, may makapag-uusapan kayo related ang mga bagong plano this time. May mga related ito sa parang there's a goal. Akong sino nakikita dito? Yan, siguro related to money, sa mga goal na pinagpaplanuhan mo, kasi gusto mong magkaroon ng mga pagbabago doon. Yun ang nakikita ko dito. And then, may mga partnership, dealing, ako nakikita. Teamwork sa iba. Sa iba dito is maaring ikaw is magsishare ka ng goal mo sa isang tao or yung tao na yun is magsishare siya ng goal sa'yo. I-vice versa natin. Yun ang nakikita ko dito. Andito rin may nakita rin ako dito na either ikaw or vice versa may susuportahan ka or may bibigyan ka ng advice or may magbibigay ng suporta sa iyo or may magbibigay ng advice. Magkakaroon ng isang situation na pagpupukusan ng effort dito sa sitwasyon na to, no. It's a more on a partnership. Yan. Baka may makikipagkita sa iyo. Halimbawa, kaibigan mo, kasamahan mo sa trabaho, ganyan. Baka makipagkita sa iyo. O kaya naman may i-share niya yung goal niya sa'yo, i-share mo yung goal mo sa kanya, ganyan. May mag-share ng goal dito. May makikipag-usap sa'yo or ikaw ang makikipag-usap. May makabigla ang mangyayari. Alam mo, ang nakikita ko sa'yo dito, Gemini, iba dito, baka lalabas lang kayo, di ba? Baka lalabas kayo at magkikita kayo ng mga kasama mo sa trabaho. Ganun sa iba nakita ko dito. Tingnan ko ha. Sa nakikita ko sa'yo dito, parang there's a deep wound ako nakikita sa'yo, pero you're try to fight ang nakikita ko sa'yo. Oo, may mga may nakikita ko dito na may mga aasikasuhin or may mga ayusin ka na isang bagay para magkaroon dito ng growth sa nakikita ko dito. Yun. May merong this week yun ang mga parating sa'yo. Mga pagbabago, mga pakipag-usap, pakipag-deal. May recognition pa nga ako nakikita dito eh. Hindi ko na alam why, pero may paglipat ako nakita. May paglipat. Baka lilipat ka ng lugar, baka nga may travel ka, 'di ba? O kaya lilipat ka sa section 1, lipat ka sa section 2, section 3, mga ganun. May mga paglipat. Sa iba sa inyo ganun, sa nakikita ko dito. Or may ililipat. Yun na nakikita ko. May isang bagay sa'yo. There's an unexpected change happen this week also sa buhay mo. May mangyaring change. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, meron ka mga ipinaglalaban or may mga sitwasyon. May something happen na mag-i-end eh. May cycle ng buhay mo na mag-i-end na. Halimbawa, ano ba? Namumroblema ka or there's an emotion. Halimbawa, ang emotional mo, ganyan. Pero this time, yung emotions na yun, nalungkot, matatapos na yun. Ibig sabihin, magkakaroon na ng healing, recovery, may mga solutions na makakamit, ganyan, o maiisip, mga gano'n na. Yan, basta may isang bagay sa buhay mo na magtatapos. Mga ganyan. Maaaring may mga pinoproblema ka, and then, maaaring yun, magtatapos na. Ganun. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Gemini. Ano dapat iwasan ni Gemini? Anak, punta ka dun sa kapatid mo. Itira siya. Okay, Gemini, iwasan mo yung yung masyadong nag-aalala, no? Sa nakikita ko dito. Alagaan mo rin yung sarili mo. Yan, ang dami mo ngayon kasi
Ang nakita ko dito siguro yung mga inaalala ka, lalo na when it comes to money, ganyan. O kaya dito yung sitwasyon na baka hindi ka nagkakaroon ng magandang tulog, baka pagising-gising ka, sa nakita ko dito, baka palagi ka nakatutok sa cellphone mo, ganyan, sa computer, sa iPad mo, ganyan. O kaya dito yung mga sitwasyon na marami kang ginagawang priorities o marami kang ginagawang task this time, iwasan mo yung hindi ka magbawi sa sarili mo, no? Tandaan mo, alagaan mo yung sarili mo, you are worthy, kailangan mo rin na bigyan din ng time yung sarili mo. Dito sa nakita ko, alagaan mo yung sarili mo and also iwasan mo yung mag-focus sa mga situation na painful sa'yo sa nakikita ko dito. Hindi siya makakatulong, no? Yan, iwasan mo magkaroon ng depression, stress, anxiety. Ganyan. Iwasan mo yung mga sitwasyon na natapos na, tapos tsaka lang magsisisi. It means tapos na yun. Ang kailangan na lang is to fixing. Kailangan na lang is to resolve, no? Sa nakita ko dito. No? Tsaka wag mong iisipin, iwasan mo din yung isipin mo na, na parang sukdulan yung mga pinagdadaanan mo this time, ganyan, no? Hindi rin siya makakaganda sa sarili mo, no? Yan, yun ang mga iiwasan mo. No, anak, ano? Tingnan natin ang iyong love. Love this week. Love isa lahat ha. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho. Kamusta sa love? Okay, when it comes to love. When it comes to love. Ay, asan mo yun? Ayan na, ito na. Nakuha ko na. Bumaksak na sa baba. Ayan, no? Ano ba yan? Ipasok na lang natin. Hindi ko tuloy alam kung nakatuwad ba siya o ano. Okay, when it comes to love this week. Pero parang alam ko yung sagot. At sakit, kinagat ako ng anak ko. Okay, this week, when it comes to love, sa nakita ko dito, mag-ingat ka na lang din kasi may mga, hindi lahat kasi kaibigan mo. Or hindi lahat sumusuporta sa'yo. Ganyan, sa nakikita ko dito. When it comes to love, there's a frustration, this week, nakikita ko sa'yo. Kumbaga, andito yung may mga bagong tao or may mga marireceive ka, mga text message mo yan o may mga makakausap ka na bagong tao, ganyan, mga bago at luma, ito nakikita ko dito na nakapagbibigay sa iyo ng frustration sa nakikita ko dito, no? Iba dito, kasama dito sa trabaho. Iba dito, bagong tao, ganyan. O kaya a past situation sa iba. When it comes to a love this week, ang nakikita ko dito, may mga tensyon na hindi pa nagtatapos na maaaring nakakasakit para sa'yo, no? Sa nakita ko na hanggang ngayon, nakapokus ka pa rin doon at natrap ka doon sa bagay na yun, sa iba sa inyo. And then also, sa iba naman sa inyo, and when it comes to a love, siguro may bago kayo, no? Na maaaring kakilala nyo na siya, or may bagong parating, sa nakita ko dito, pero mag-ingat ka pa rin din. Hindi ko lang alam kung sa bago at luma nito siguro. Sa nakita ko dito. Kasi nakita ko dito, may tao dito na sinungaling. Unfaithful. Yun ang nakita ko. Tingnan natin. Nako. This week, yun na nga, nakita ko. Tama nga, binalik ko pa yung card kanina. Yun din ang lumabas. This week, it's more on frustration. Ako na nakikita sa iyo. Kasi, ang nakikita ko dito, may mga past issue, no? Dito, may mga past issue din, mga tensyon hindi na natapos. And then, ang nakita ko, may mga hindi pagkakasundo, kawalan ng pagkakaisa, at may mga puot at galit. Ibig sabihin, may mga ganong tao or maaring karelasyon mo, di ba? Na nagkahiwalay kayo, maaring ganon. O yung anak, baba mo na. O yung isa sa inyo is talagang
naging makasarili, no? Ang nakita ko dito, yan. And then, handun yung conflict, ang nakikita ko dito. May mga conflict, may mga frustration, may mga negativity happen also this week sa nakita ko dito. May mga tao na hindi magiging compatible kayong dalawa sa nakikita ko dito. Yun. May iba pa dito na ano eh, iba dito matagal na eh, iba dito bago sa nakita ko dito. Also this week is more on dissatisfaction happen. You feeling stuck sa mga bagay o sitwasyon na nakakaharapin mo also this week kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Tanda mo, love also is ourself ha, sarili mo din, love mo din yan. Yun na nakikita ko, kaya nako, wag ka mag-focus dito ha. Ano, kontrahin mo ito. Ganyan. Kung magkakaroon man ng mga conflict or magkakaroon man ng hindi magandang situation this week when it comes to a love, sa kasamaan mo sa trabaho yan, sa karelasyon mo man yan, kung saan man yan, eh, maging patient ka, more on patient, no? Sa nakita ko dito. Magkakaroon ng paghihiwalay, hindi ko alam why. Siguro nga, kung may travel ka, ganyan, sa iba. Or baka talagang it's a totally break up, no? Sa nakita ko yung iba sa inyo. Ganyan. And then, meron din ako nakikita dito na yung iba sa inyo is parang ang daming tumatakbong question. Nagkakaroon ng self-questioning ano, sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. Yan, yung feeling stuck sa mga bagay o sitwasyon na pagdadaanan o pinagdadaanan mo din this time kasi sa nakita ko dito. Yung, may nakikita rin akong rejection. May nakita akong rejection. Maaring related to a breakup, related to a distance, or magkakaroon ng distance situation, ganyan, sa nakikita ko dito. Tingnan natin. Ay, saan ba yun? Tingnan natin ang money ni Gemini. This week, medyo hindi maganda yung situation mo. Pero, ano mo to, kontrahin mo syempre. Kailangan maging patient ka para hindi maganap yan. Kasi kung papatol ka, di malaking huli yan. Diba? May nakikita ko dito na ano, mga taong siloso, silosa. Very manipulative, ganyan. Baka may magmamanipulate sa'yo, no? Sa nakita ko dito. O may mga tao ka na makakausap na hindi talaga magiging totoo sa'yo. There's a hot temper, ako nakikita. Medyo ilaylo mo yung sarili mo, ha? If ever na magkaroon ng ganong part this week sa nakita ko. Kasi may nakita rin ako dito, maaring may magsungit, baka ikaw magsungit ka, lalaki ka man o babae, medyo laylo lang, no? Para hindi rin lumaki yung, situation. Money ni Gemini this week. May taong insecure, ah. Kamusta ang money this week? Naku, muntik pang madisirasya yung card ng pupo. Okay. When it comes to a money this week, medyo hirap, no? Sa nakita ko, hindi ka stable this week, Gemini. Medyo ingatan mo, medyo mga inaalala mo ngayon yung pera mo or nandun talaga yung stress, no? Siguro, maraming lumalabas siguro o may lumalabas. Iba naman sa inyo, meron naman kahit papaano. Kung siguro papaubos, siguro ganun. Kumbaga, may mga ano na siguro, may mga nakatago na pera na lumalabas na, no? Sa nakikita ko dito. Kasi, hindi ko nakikita yung growth eh. Nagiging sapat na lang yung pera mo, no? O kaya kailangan mo dito magkaroon ng organize sa pera. Medyo inaalala. Siguro may mga past situation din ako na nakikita dito. Maaring may mga na nahiraman ka o nautangan ka. Ganun sa nakita ko dito. O kaya naman talagang meron kang tinutulungan na isang tao or na binibigyan mo ng pera. Maaring ganun, no? Kaya nakikita ko sa'yo, medyo lumalabas yung pera mo. Hindi naman masamang maglabas, pero
kontrolin mo din, 'no, sa nakita ko 'to. Pero pera niyo naman 'yan. Kasi ngayon kasi medyo ano, may mga ipon na nalalabas na sa nakita ko ito or kung wala ka namang ipon, eh, baka yung papaubos na yung ano mo, 'di ba? Kumbaga hindi na siya nagkakaroon ng sapat na na malaking ipon, gano'n. Nagna-9 lang kasi siya, tapos nandito rin si 8. Maaaring may mga pinagkakagastusan ka 'no, sa nakita ko dito. Tingnan natin ang iyong health. Ang health kasi is sa lahat. Kamag-anak mo, kapatid mo, sa'yo. Kamusta ang health this week ni Gemini? Uy, Ace of Cups. Anak, mamaya na tayo mag-anuhan ito. Okay, when it comes to unhealth, ang nakikita ko dito, uy, ingat. Hindi ko alam kung ikaw or someone sa buhay mo. Nakita ko dito, pamilya, magulang. May nakikita ko, medyo delikado mo, tower siya. Oh. Medyo delikado to. No? Okay naman, sa nakita ko dito, pero delikado siya. No? Kailangan niya maging aware at alagaan niya yung sarili niya or maaring ikaw ito, no? Maaring may sakit ka na talaga sa iba sa inyo or someone into your life, eh may sakit na talaga na anytime eh pwede siyang mag-collapse, no? I hope walang mag-collapse. I hope walang madoktor. I hope walang ma-ospital. I hope. Pero you need to be aware. Kailangan is tanungin mo yung mga mahal mo sa buhay, lalo na yung magulang mo. No? Sa nakita ko ito. Or kung ikaw is may sakit din, pakiramdaman mo yung sarili mo dito, sa nakikita ko dito. No? I-value nyo yung kinakain nyo o yung iniinom nyo o kinakailangan ay magpa-check up kayo sa nakita ko dito. Baka may mga nararamdaman na kayo na iba-iba dito o sino man itong tao na to kasi ang dami na niyang nararamdaman sa tingin ko dito. Ibig sabihin may sakit na to. O may sakit na talaga siya. Tingnan nga natin. Patay tayo dyan. When it comes sa'yo, siguro it's more on thinking, worrying, depression, anxiety, o may mga past situation ka pa, o may mga iniisip-isip ka siguro, o kaya hindi ka gaano nakakatulog. When it comes naman dito sa iba dito, siguro may sakit to sa dugo, puso, badang dibdib. As in lahat kasi ang nakita ko sa kanya, lahat lumalabas sa kanya. Dito, baka medyo hirap na rin to sa mata. Sa nakita ko dito. Parang sinusuportahan mo na lang siya eh. O kaya may mga sumusuporta na lang dito. Yun ang nakikita ko dito. Pero kung sino man ito, no, ingatan niyo yung health niyo. Kung sino man tong tao na to sa buhay mo. Tingnan natin opportunity mo this week, Gemini. Kung ano yung lumalabas sa kanyang hirap. Ano pong ibig sabihin? Opportunity this week. Sa nakikita ko sa'yo dito, opportunity mo this week, may travel ka ba? May aayusin ka? Okay, this week opportunity mo, ang nakikita ko sa'yo dito, may isa kang pagpapasyahan. Yun ang nakikita ko. And then, nakikita ko rin, nagpapakatatag ka, pero ang nakita ko sa'yo, medyo weak ka dito. Kasi, siguro may mga unfinished business. Ako nakikita sa'yo. Yan. And also, opportunity mo this week is iba is a travel or mayroong isang situation na makakausap ka, pero you need to be aware. Maaring tong tao na to is hindi siya kauri mo. Ibig sabihin, ano siya, ibang lahi, ganyan. Ibang lahi to. Iba yung salita na nadidinig ko, hindi siya
Pinoy, hindi siya ano, ibang lahi yung boses. Yun ang nakikita ko. Pero you need to be aware. Kasi, I don't know why. I hindi, maaring makakausap mo siya pero is not, siguro aware ka naman din. Sa nakita ko dito. Yan. And also, opportunity mo this week, opportunity sa'yo is pagpapasya sa isang bagay na gusto mo nang i-let go. Yun na nakikita ko. Sa iba sa inyo, And also, this week, I hope wala kang maging maling decision o pagpapasya, no? Sana walang mali. Kaya pag-isipan mo maigi, you need to use your head when making a decision para hindi ka magkamali. Yun ang ano mo, no? May nakita ko dito na may taong, parang may malupit, ganyan, na tao, parang may maghahari-harian, may matigas ang puso, ganyan, sa nakita ko dito. And siguro andito na rin yung magkakaroon kayo ng iba-block nyo or may magba-block sa inyo o may tao dito na ayaw kang kausapin o ayaw mong kausapin, no? Vice versa tayo sa nakita ko dito. And then also, sa nakikita ko rin sa iba, this week, kailangan mong, siguro pagpapasya when it comes to traveling, ganun. Siguro yung thinking for a traveling. Yun ang nakikita ko. Sa iba ha, thinking pa lang to. Sa iba siguro. Sa iba siguro, you have a traveling. Pero yung pagpapasya sa iba medyo hindi pa totally hindi pa totally decided. Tingnan ko nga, curious ako dito sa isang to. Sino po? May paghihiwalay eh. May paghihiwalay ako nakita. Ay, hindi pa. Okay. May paghihiwalay at may paglalayo o paglayo. No, ako nakikita dito sa card na to. Ganon. May mga uncontrolled situation happen sa buhay mo this week. Then, may mga situation na either there's a conflict, malaki man o maliit yan, or may mga struggle lang. No, sa nakita ko to. May mga sitwasyon na pagpapasyahan mo sa iba sa inyo to fix. Tulad ng sabi ko kanina. Yun. Parang may aayusin ka, may i-fix ka, may gusto kang magana, pero may distraction na parating din ha. Ingat pa rin kayo. Advice kay Gemini. Hindi ko lang alam kung okay, may nakita ako. Okay. Hindi ko lang alam kung lahat kayo. Hindi ko alam kung lahat kayo merong isang situation, either sa tingin ko sa ibang bansa to. Sa ibang bansa to. Siguro naman walang mag-i-stop na eroplano or sasakyan. 'Di ba? Sa nakita ko dito. Na maaring may masira. Ganyan. May masirang sasakyan, may masirang eroplano, ganyan. O maaring if you have a travel, maaring ma-cancel siya, ganyan. Sa nakikita ko dito. Yun. Yun ang nakikita ko. Siguro hindi kayo ito lahat. Parang bigla lang siyang pumasok sa utak ko. Ito. Ganyan. O kaya kung may mga travel kayo, siguro ano muna, no? Avoid nyo muna. Kasi maaring may mga, hindi man siya travel, mga lalakarin nyo sa nakita ko dito. O kaya kung may lalakarin kayo, kung nakasasakyan kayo, or ano, magdasal kayo. Ganyan. O itingnan nyo yung sasakyan nyo kung okay ba siya, okay ba yung gulong, ganyan. Or yung mga maglalayag by the air sa nakikita ko dito. Yun. Hindi naman siguro lahat. Ano naman to, general. Kasi di ba may sinabi na ako kaninang accident. Sana hindi. Tingnan natin advice kay Gemini.
Kung kailangang i-avoid, i-avoid din natin, di ba? Hindi masamang mag-ingat eh. Mas maganda i-aware tayo. Okay, ang advice sa'yo, Gemini, ano daw, always think positive ang sinasabi dito, no? Huwag kang masyadong mapag-isip. And then, ngumiti-ngiti ka din, ganyan. Wag mong isipin na lahat ng negative na nasa lumo, ganyan, sa nakita ko dito. Follow your heart, syempre, sa nakita ko dito. And then, magpahinga ka rin. Kumbaga, may mga time din na kailangan mo magsaya, ganyan, lumabas. Ang nakita ko dito, magplano ka, ganyan. Huwag ka lang mag-isa sa isang sulok at ang dami mong iniisip. Yun ang sinasabi dito, no? You need to change something into your life sa nakita ko dito. Kasi sa ngayon, medyo maraming lack of clarity ako nakikita sa'yo. May mga lungkot ako nakita, there's a Zorro, may mga self-doubt, ganyan, may mga situation na nagpo-false impression ka sa nakikita ko dito. And then may mga iniisip-isip ka rin sa nakita ko dito, no? Naghahanap ka, nagsisiyasat ka sa sarili mo, naghahanap ka ng katotohanan, paano yun, paano ganyan, ganyan. Ang dami mong iniisip actually. Andito rin yung sitwasyon sa, I don't know why, pero parang hiniwalay mo yung sarili mo sa lahat o sa ibang tao, ganyan, minsan, no? Minsan, oo, may mga gusto ka kasi, may mga plano ka kasi na nakikita ko sa'yo dito. And then also, there's a new offering din ako na nakikita sa'yo dito. Na pag-iisipan mo, tong tao na to. Either to a love, either to an opportunity, yan na nakita ko. Or maari itong tao na to, maaring makakatulong to sa'yo para maresolbahan yung mga hirap na nararamdaman mo, ganyan sa nakita ko dito. Pero, you need to be aware pa rin kasi nandito si devil sa nakita ko dito. Kaya yung iba sa inyo, ang nakita ko sa inyo, you are stuck in a situation na meron kayo ngayon, no, o mga pinagdadaanan nyo dito. Kumbaga, nahandun yung struggle, burden sa nakita ko dito. Sana, i-ano nyo to, no, ito na yung warning sa inyo. Ibig sabihin, huwag kayong mag-focus doon sa lungkot, sa sorrow na yon, no? Sa nakita ko sa sadness. Kumbaga, lumabas-labas ka, mag-go out ka together sa mga trusted person mo. Yung trusted ha, hindi yung hindi trusted, no? O kinakailangan, no? Kung medyo mga nahihirapan ka na, sa nakita ko dito, balansehin mo rin. Kumbaga, di ba sabi nga nila, pagka may problema, kumain ka lang ng ng sweet. Huwag naman yung marami ha. 'Di ba kumain ka daw ng sweet, then medyo maha-happy daw yung kalamnan mo, yung dugo mo. 'Pag sobra, ano na 'yan, Tonyo Byo 'yan. 'Wag lang sobra-sobra, ganyan. Yung gano'n, go out ka lang din, 'no, labas ka rin pagka may time para hindi ka masyadong try to make it balance yung lahat ng bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Huwag ka lang mag-focus sa emotions mo, 'no, huwag kang magpa-stuck sa mga nangyayari into your life. Arigatou namaste, God bless.